Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ng Diyos at bago nga po natin basahin ang ating main text ngayong umaga. Yan po yung sa John chapter 1 verse 19 to 28, no? Yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pero nais ko munang balikan po natin sandali yung mga nauna nating napag-aralan, no? Yung introduction nga po ni John sa kanyang ebanghelyo or yung prologue na tinatawag. Matagal-tagal din natin pinag-aralan ito, no? Mga ilang linggo rin. So, hindi na natin masyadong tatalakayin yung detalye. Pero, i-review na lamang natin, no? Para maalala natin. Dahil napaka-importante nito, mga kapatid. Ang mga katotohanang natutunan nga natin, no? At, mahalaga rin talaga upang maunawaan natin, no? Yung pag-aaralan natin ngayong umaga. So, sa simula pa lang ng ebanghelyo, malinaw na, no, na ipinapakilala ni Apostle John kung sino si Jesus. Sabi niya sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. No? Bago pa man dumating si Jesus sa mundo bilang tao, siya ay naroon na, no? Siya ang walang hanggang salita. Siya ay kasama na ng Diyos Ama at siya mismo ay Diyos. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Sa kanya nagmula ang buhay at ang buhay na iyon ang naging ilaw ng mga tao, no? No, pagdating naman sa John 1 verse 14, nakita natin, no, yung napakalaking katotohanan na nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa gitna natin. Ang eternal God, ang walang hanggang Diyos, anak ay pumasok sa ating mundo at naging tunay nga siyang tao. Nakita ng mga tao ang kanyang kaluwalhatian na puspos ng biyaya at katotohanan, no? Ngunit ang nakakalungkot dito, hindi siya kinilala ng marami. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Gayunman sinabi ni Juan na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanyang pangalan ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? And then sa John verse 17, gumawa si Juan ng isang mahalagang comparison, no? Sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. And then verse 18, para bang binibigay ni Juan, ni Apostle John, ang yung summary, no, ng prologue, no? Walang sino mang nakakakita sa Diyos, ngunit ang bugtong na anak ang siyang nagpahayag sa atin kung sino ang Diyos Ama. No? Kung papansin ninyo, parang ano lang yun, 18 verses na nung una ko nga yun nabasa, hindi ko talaga siya maunawaan. Akala ko ganun lang, pararaanan mo lang, pero hindi. Yun yung isa sa pinakamahalagang verses sa buong Biblia. Dahil yun ang nagpapakita, no? Nagpapatunay ng deity, ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Na siya yung salita, siya yung logos, no? Na He is existing na. Bago pa ang lahat ng bagay, no, nagsimula. So yun nga, patunay na hindi lamang isang mabuting guro o propeta o tao ang walang hanggang salita, kundi siya ay tunay na Diyos, manlilikha, nagbibigay ng buhay at tunay na ilaw. At siya ang tanging nagpapahayag sa atin kung sino ang Diyos. Si Jesucristo, mga kapatid. At alalahanin natin, no, yung goal or yung main purpose ni John kung bakit niya isinulat yung ebanghelyong ito. Makikita natin sa John 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Pray ng Diyos.
Kaya yun, hindi lamang nagbibigay si John ng information tungkol kay Jesus. Talagang nais niyang ipakilala sa atin kung sino talaga si Jesus upang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po habang nagpapatuloy tayo ngayon sa pag-aaral nga ng Ebanghelyo ni John, mahalagang lagi nating tandaan yung foundation na inilatag nga niya sa introduction. No? Sino si Jesus? Siya ang salita na kasama ng Diyos at Diyos mismo. Siya ang manlilikha, siya ang buhay at ilaw. Siya ang nagkatawang tao, siya ang puspos ng biyaya at katotohanan. At siya ang nag-iisang tagapagpahayag sa atin ng Diyos Ama. Wala na pong iba. At ngayon, mula sa pagpapakilalang ito, tungkol kay Jesus, tutungo na tayo no? Sa isang mahalagang patotoo naman tungkol sa Kanya. Dito sa John chapter 1 verse 19 to 28, makikita naman natin si John the Baptist na tinanong ng mga kinatawan ng mga Hudyo, no? Ng mga representative ng Hudyo. Tinanong siya, sino ka ba? At mapapansin natin na hindi tinuro ni John. John the Baptist po ito ang pansin sa kanyang sarili, no? Sa halip, malinaw niyang ipinakita kung sino siya. At higit sa lahat kung sino ang darating pagkatapos niya. Kaya ngayong umaga, habang binabasa po natin yung ating main text, tingnan natin, mga kapatid, kung paano itinuro ni John the Baptist ang mga tao palayo sa kanyang sarili at patungo kay Kristo. No? Kaya naman pagdating natin sa pagbasa nga ng verse na ito, makikita natin ang isang taong lubos na nakakaunawa nito. Dahil kilala niya ang liwanag. Kaya naman alam niya ang kanyang tungkulin. Si John the Baptist po ito hindi upang maging bituin, kundi upang magpatotoo sa tunay na liwanag. No? Buksan po natin ang ating mga hawak na Bible, mga kapatid, at basahin nga po natin ang ating main text ngayong umaga. John 1, verse 19 to 28 po. Kung handa kayo, pakisabayan nyo na lamang po ako. 19. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin, sino ka ba? Siya'y nagpahayag at hindi ikinaila, kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Siya'y kanilang tinanong, kung gayoy, ikaw ba si Elias? At sinagot niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nila sa kanya, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? 23. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin niyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Sila'y mga sugo, buhat sa Fariseo, sa mga Pariseo. Siya'y tinanong nila, kung gayoy, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo? O si Elias? O ang propeta? Sila'y sinagot ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna nyo'y may isang nakatayo na hindi nyo kilala, na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Ang mga bagay na ito'y nangyari sa Betanya, sa kabilang ibayo ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. No? Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sumandali nga po tayong manalangin. O aming amang banal at dakilang Diyos, muli Lord, nagpapasalamat po kami sa pagpapalang ibinigay niyo muli sa amin ngayong umaga, na makapag-aral, Panginoon, makapagbulay-bulay ng iyong salita. Saliksikin, Panginoon, ang kayamanan at buhay at liwanag na ibinibigay, Panginoon, ng inyong dalisay na salita nga po. Lord, ang hinihiling namin, ang inyong kaawaan at ang inyong biyaya
Ang inyong banal na espiritu ang siyang mangusap nga po sa bawat isa na makakarinig ng inyong salita. And we pray, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo nga po kami ng inyong presensya. Naway ang inyong pangalan lamang ang may taas ngayong umaga, O Diyos. Sa inyong kapurihan at pasasalamat muli sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning ulit, no, mga kapatid, no? Kung mapapansin nyo, no, yung ginawa ni Apostle dyan, clarify ko lang, mga kapatid, medyo nakakalito kasi ito, di ba? Yung dyan na nagsulat dito, si Apostle dyan po yun, no? Yung 12, isa sa 12 apostles, yung isa sa mga beloved na apostle nga ni Jesus Christ. Pero ito pong ating pag-uusapan ngayon, si John the Baptist po ito, no? So, kung mapapansin nyo nga po, isinulat ni Apostle John, no, mga kapatid, na pagkatapos niya tayong dalhin, no, yung prologue, di ba? Kung pakikinggan nyo lang at uunawaan nyo, napakataas nun. Dinala niya tayo sa pinakamataas na langit ng pag-iisip tungkol sa Diyos sa kanyang prologue o introduction. Tapos bigla niya tayong binaba sa isang disyerto. Mula sa kalwalatian ng langit, napunta tayo sa isang tuyong lugar, sa ilang ng Judea, sa tabi ng ilog Jordan, kung saan mainit, malikabok, walang gaanong puno at walang gaanong lilim. No? Imagine niyo na yung place na yon, yung ilang. At doon may nakatayong isang lalaki. Ang suot niya ay damit na gawa sa balahibo ng kamelyo. Ang sinturon niya ay balat. At ang pagkain niya ay balang at pulot-pukyutan. Kung makikita mo siya, personal, malamang ang una mong iisipin, siguro, sino ba itong taong ito? Para bagang ermitanyo. Parang galing sa bundok. Baka nga isipin pa natin na isa siyang baliw. No? Sa paningin ng mundo, wala siyang yaman. Wala siyang magarang bahay, wala siyang posisyon sa lipunan, wala siyang titulo. Ang lalaki pong ito ay si John the Baptist, no? Juan Bautista. At alam nyo, may isang bagay siya na wala sa karamihan. Siya ay may mensahe. Mensaheng mula sa Diyos. At ang mensahe niya ay simple lang. Simple lang, no? Pakinggan nyo. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Simple ba yun? Tumalikod kayo sa inyong masasamang gawa. Magbalik loob kayo sa Diyos. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. No? Kung papainggan mo, hindi naman yun complicated, no? Mauunawaan mo kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero may kakaiba sa kanya, kay John the Baptist, mga kapatid. May kapangyarihan ng boses niya. May authority. Kapag nagsalita siya, parang may tumutusok at nangungusap sa puso mo. Hindi mo maipaliwanag, no? Pero alam mong totoong sinasabi niya. At kailangan mong pakinggan. At bilang sign nga at tanda ng pagsisisi ng mga tao, binabautismuhan niya sila sa tubig ng ilog Jordan, no? Si John the Baptist. Ngayon, isipin niyo to, mga kapatid. Sa kabila ng pagiging simple niya, sa kabila ng itsura niyang hindi kaakit-akit sa paningin ng tao, dinudumog siya ng mga tao. Maraming taong lumalabas mula sa kanilang mga bayan, galing pa sa mga ibang bayan. You know? Iniiwan nila yung komportable nilang buhay at mga bahay. Naglalakad sila ng malayo, papunta sa ilang, para lamang marinig ang taong ito. Ang tanong, bakit kaya? Kasi po, mahigit 400 taon na nakalipas. Mula nung huling propeta, no? Tandaan niyo po yan, no? Si Malakias, no, ay nagsalita. 400 years ng tahimik ang kalangitan. No? Isipin niyo yon, 400 taon. Sa loob ng panahon yon,
ang bayan ng Diyos ay naghintay at nananabik at halos mawalan na sila ng pag-asa. Tila baga ang Diyos ay tumigil na sa pagsasalita. And then all of a sudden, biglang may lilitaw ng propeta sa ilang. Kaya naman nagsimula mag-isip ang mga tao, mga kapatid. Nagsimula yung bulong-bulungan sa isa't isa, sabi nila. Ito na kaya ang Mesiyas? Ito na kaya ang ipinangakong tagapagligtas sa atin? Sapagkat ang tagal na natin naghintay, no? Siya na kaya magliligtas sa atin? Siyempre, alam naman natin, ang balita, mabilis kumalat. Umabot yun sa Jerusalem. At anong meron doon? Sa mga leader ng mga reliyon. Kilala natin to, ang mga pariseo. Ang mga punong pari. Anong naramdaman nila? Nabahala sila at nag-alala. Bakit? Sapagkat hindi nila kontrolado si John si John the Baptist. Hindi siya galing sa kanilang grupo o nag-aral man sa kanilang eskwelahan. Pero, nagbabautismo siya ng mga tao. No? So, curious talaga sila. At hindi lamang hentil ang mga binabautismohan ni John the Baptist, mga kapatid, kundi mga Hudyo rin. Ipinapakita ni John the Baptist na ang mga Hudyo ay kailangan din nila magsisi. Hindi sila exempted. Kailangan din nila magsisi at maglinis at magbalik loob sa Diyos. At iyon ang mensaheng di man nila matanggap ng mga pariseo. Kaya, anong ginawa nila? Nagpadala sila ng official na grupo para mag-investigate. Sino yung mga pinadala ng mga pariseo? Ang sabi sa Biblia, mga pari at levita. No, mga kapatid, itong mga to, hindi to mga simpleng tao lang. Ito yung mga taong biyasa sa kautusan ni Moises. Ibig sabihin, mga eksperto talaga to. Pagdating sa mga usaping ng pananampalataya at religion. No? So, mula mismo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, sila ay naglakbay ng malayo. No? Mula sa komportable nilang mga lugar, papunta sa mainit at maalikabok na ilang. At meron silang dala, mga kapatid. Anong kanilang dala? Yung tanong. At ang una nilang tanong kay John the Baptist, sino ka? No, pansinin niyo yan, Ang kanilang tanong ay tungkol sa kanyang pagkatao. Tungkol sa kanyang identity. Ngayon, sa palagay nyo, bakit ganito ang tanong nila? Kasi mga kapatid, sa kaisipan ng mga Hudyo, no, hindi mo maaaring paghiwalayin yung message tsaka yung messenger, no? Kung ang isang tao ay nagsasabing siya ay nagsasalita para sa Diyos, dapat mong suriin o examine ang kanyang pagkatao. At kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang magsalita ng ganyan. Tama naman po yung prinsipyo na yon. Dapat nating suriin ang mga nag-aangking tagapagturo ng Biblia. Dahil hindi lahat na nagsasabi ng ganito na ang sabi ng Panginoon ay totoong mula sa Panginoon. Ngunit ang matindi rito, ang mga pinunong ito, ang mga leaders na nag-aral ng kasulatan na may mataas na mga katungkulan sa religion, nabulag sila sa kung anong ginagawa ng Diyos sa mismong harapan nila. Ang salita na noong pasimula pa ay Diyos na, ang Diyos anak, naroon na sa lupa, naglalakad sa Galilea, at ang mga mismong mga taong dapat ay unang kumilala sa Kanya, sila pa ang nagtatanong ng may pagdududa, no? At pag-aalinlangan. Ang Diyos ay kumikilos sa kanilang harapan, ngunit sila ay bulag. Nasa harapan na nila ang Mesiyas, at hindi pa rin nila ito nakita. No? Ito ay seryosong babala po para sa ating lahat, mga kapatid. Maari kang maging palasimba, maaari kang humawak ng posisyon sa iglesia.
Maaring alam mo ang Bible, no? From page to page. Ngunit sa huli, sa kabila ng lahat ng yan, maaring hindi mo kilalang Diyos. Kapag siya kumikilos na sa iyong harapan. Mga kapatid, ang pagiging religious na walang tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Jesus ay nagbubunga lamang po ng pagkabulag, no? Ito isang malungkot na kalagayan na dapat nating iwasan. Kaya nga, tunay mga kapatid, habang pinag-aaralan natin ito, hilingin natin sa Diyos, Panginoon, kaawaan mo ako. Buksan mo po ang aking mga mata, aking mga tainga, ang aking mga puso. No? Ayoko maging religious lang. Gusto kitang makilala ng personal. Totoo yan mga kapatid. No? Hilingin natin sa Panginoon. Dahil isa lang makakapagbigay ng liwanag at katotohanan at magpapakilala sa atin. No? Patuloy tayo. No? At ang tanong na, sino ka? Alam nyo, ito rin yung tanong na sa palagay ko, bawat isa sa atin kailangan natin sagutin. Hindi lang minsan, kundi pa ulit-ulit. Sapagkat sa buhay na ito, napakaraming boses ang nagsasabi sa atin kung sino tayo. Ang mundo may sinasabi, ang mga kaibigan natin may sinasabi, ang pamilya natin may sinasabi, ang social media may sinasabi, ang sarili nating puso ay may sinasabi. Pero ang tanong, kanino kayo nakikinig? At ano ang isasagot mo kapag tinanong ka kung sino ka ba? Si John the Baptist, malinaw ang kanyang sagot. At ang kanyang sagot, may matututunan tayong mga aral na makakatulong sa atin na sagutin din ang mga tanong na yan para sa ating sarili. No? No, tignan natin ang kanyang unang sagot. Basahin natin yung verse 20. Siya'y nagpahayag at hindi ikinaila, kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Ang una niyang sagot, mariin, no? Malinaw at direct to the point. Hindi ako ang Kristo. Bakit na kaya ito sinabi agad? Sapagkat alam niyang yun ang nasa isip ng mga tao. Alam niyang may mga nag-iisip na baka nga siya ang Mesiyas. At ayaw niyang may malito. Ayaw niyang may malilito. Ayaw niyang may mag-akala na siya ang tagapagligtas, kaya nilinaw niya kaagad. Hindi ako ang Kristo, sabi ni John the Baptist. Kung papansin nyo, no, ang ganda ng ginawa niya. Sa totoo lang, di ba, sa posisyon niya, pwede niyang i-take advantage yung pagkakataong yun. Maraming sumusunod sa kanya. Maraming naniniwala sa kanya. No? Pwede niyang sabihin, sige, hayaan ko na lang sila mag-isip ng ganun. After all, mabuti naman ako. Mabuti naman ang ginagawa ko. Di ba? Nagbabautismo ako ng pagsisisi. Tinuturo ko ang tamang daan. So, kung isipin nila akong Mesiyas, hindi mas dadami ang makikinig. Mas lalaki ang ministry ko. Mas magiging successful ako. Pwede niyang i-justify yun, mga kapatid. Sa sarili niya. Marami ang taong gumagawa niyan, no? Ginagamit ang pangalan ng Diyos para itaas ang kanilang sarili. Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Sapagkat alam ni John the Baptist kung anong lugar niya. Alam niya kung ano ang papel niya sa kwento ng Diyos. At alam niya, ang bida ay hindi siya. Ang bida ay si Kristo. Kaya buong tapang niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Mga kapatid, itong una nating dapat matutunan. Kung gusto mong malaman kung sino ka, kailangan mo munang malaman kung sino ang hindi ka. At aminin natin, isa ito sa pinakamahirap gawin. Bakit? Sapagkat sa puso natin, alam natin yan.
May natural na tendency tayo na gustong maging bida, na gustong maging sikat. Gusto natin tayong sentro. Tayong mahalaga. Gusto natin tayong kailangan. Isipin mong buhay mo ngayon. Sa trabaho mo, sino ba ang bida ng kwento mo? Ikaw ba? Kapag may project na nagtagumpay, kanino na pupunta ang glory? Kapag may na-promote, sino ang iniisip mong dapat pasalamatan? Ikaw ba? Kapag may pumuri sa gawa mo, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero kapag may pumuna sa'yo, ang sakit. Bakit? Sapagkat nandoon ang pagnanais natin na tayo ang bida. Sa iglesia, sino ba ang bida? Ikaw ba? Kapag naglilingkod ka, nag-expect ka ba ng recognition? Kapag hindi ka pinasalamatan, nagtatampo ka ba? Kapag may ibang na-recognize, nagsiselos ka ba? Sasabihin mo, ako naman ang gumawa niyan ah. Bakit siya ang pinansin? Eto, mga kapatid, sa social media, sino ba ang bida? Ikaw ba? Bakit gusto nating ipakita ang bawat tagumpay? Bawat bagong gamit, bawat bakasyon, bawat achievement. Oh, masaya ba tayong ibahagi? Masaya ba tayo magbahagi para magpasalamat sa Diyos? O gusto nating tayo ang hangaan ng mga tao? Kapag kaunti ang likes at reactions, naapektuhan ba ang ating kalooban? No, linawin natin mga kapatid, hindi masama ang magbahagi ng biyaya ng Diyos. Ang tanong ay, ano ang laman ng puso natin? Pinopost ba natin ang mga ito upang ituro ang kabutihan ng Diyos? O upang ituro ang ating sarili? Nais ba nating sabihin, tignan nyo ako, no? O tignan nyo ang kabutihan ng Panginoon? Mga kapatid, kung oo ang sagot mo sa alinman dyan, kailangan mo itong marinig ngayon. Pakinggan nyo, si John the Baptist, na ayon sa ating Panginoong Hesus, na siya daw ang pinakadakilang propeta. Nanggaling mismo yan sa Panginoon ng lahat, kay Hesus, na pinakadakilang propeta si John the Baptist. Na siya na may pagkakataong ituro ang sarili niya, ngunit sa halip, ang ginawa niya ay itunuro niya si Kristo. Malinaw niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. No? Ganon din dapat ang maging sa loobin ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Hindi tayo ang bida. Si Jesus ang bida. May isa nang nakaupo sa trono. At hindi ikaw yon. At hindi rin ako yon. Tayong lahat hindi yon tayo. Si Jesus lang yon. At alam nyo, kapag tinanggap natin ang katotohanan ito, may nangyayari sa puso natin. No? Lumalaya tayo. Sa trabaho, lumalaya tayo mula sa pressure ng pagiging perfect. Sapagkat kung alam naman natin na hindi pala tayong bida, hindi natin kailangan patunayan ng sarili natin. No? Sa bawat project, sa bawat promotion, pwede ako magtrabaho ng mahusay nang hindi nabibigatan. Dahil alam ko na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na halaga sa akin. Hindi ang posisyon ko, hindi ang papuri ng boss ko. Sa iglesia, lumalaya tayo mula sa pangangailangan ng recognition ng tao. Sapagkat kung ang Diyos naman pala ang nakakakita ng lahat, bakit ako magtatampo kapag hindi ako pinasalamatan? Bakit ako magsiselos kapag iba ang napansin? Ang aking paglilingkod ay para sa Kanya. Hindi para sa palakpakan ng mga tao. Malaya ako maglingkod ng tahimik, ng tapat, ng walang hinihintay na kapalit. Sa social media, lumalaya tayo sa paghahangad ng validation ng tao. Sapagkat kung ang Diyos naman palang may hawak ng lahat, bakit ko hanapin ang halaga ko sa likes at reactions? Bakit ako malulungkot kapag kaunti ang pumansin? No? Ang identity ko ay hindi nakasasalalay sa sasabihin ng iba.
kundi sa kung sino ako, kung sino tayo kay Kristo. Malaya ako mag-post nang hindi nagbibilang ng puso at likes, kundi may puso nagpapasalamat na itinuturo ang kabutihan ng Diyos, no? Hindi ang sarili ko. Lahat sa Kanya. Sa huli, lumalaya tayo sa takot na magkamali sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Sapagkat hindi naman pala sa atin nakasalalay ang lahat. Ang Diyos ang may hawak at humahawak. Ang Diyos ang may kontrol. Siya ay soberano. Tayo yung mga lingkod lamang. Mga saksi at tinig lamang. Ang trabaho natin ay maging tapat sa lahat ng bagay. Maging sa trabaho man, iglesia, social media, at sa bawat aspect ng buhay natin. Pero, ang resulta ay pinagkakatiwala natin sa Diyos. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Pagkatapos niyang sabihin hindi siya ang Kristo, hindi pa natapos ang mga tanong. Verse 21, kung gayoy, ikaw ba si Elias? Saan galing yan? Mga kapatid, galing yan sa huling aklat ng Lumang Tipan, ang Malakyas. Sa huling kabanata, nangako ang Diyos na susuguin niya si Elias bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ang mga Hudyo ay akala ng mga Hudyo literal na babalik si Elias, no? Mula sa langit. Kaya nung tinignan nila si John the Baptist, no? Kasi parehas sila ng pananamit eh. Pananamit niya kaparehas ng kay Elias eh. Gawa sa kamelyo, no? So unang panahon, pati yung tapang niya, ni John the Baptist at ni Elias. Halos magkaparehas talaga sila. At pati yung mensahe niya ng pagsisisi, no? Kaya natural lang na itanong nila, no, na mga Hudyo, ikaw ba si Elias? Muli ang sagot ni John the Baptist, hindi ako. Teka, ngayon baka may magsabi teka, hindi ba sa Matthew 17 sinabi ni Jesus na si John, si Juan Bautismo o ang Elias na darating? Tama po yun. Pero ang ibig sabihin po nun, linawin natin, si Juan ang tumupad ng papel ni Elias. Dumating si Juan Bautista sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, no? Gaya ng sinabi ng anghel sa Lucas 1 verse 17. Pero mga kapatid, sa literal na pagkatao, hindi siya si Elias. At ayaw ni John na muli malito ang mga tao ron, no? Hindi siya nakisakay sa mga maling akala para lamang sumikat. Pero nyo, si Elias po yun eh. Siya yung dinala ng Panginoon na nakasakay sa karwaheng apoy na ipo-ipo, di ba? Pwede rin angkinin ni John the Baptist yun. Pero hindi niya yung ginawa. No? Ang dami kasi sa atin, no? Ang ingay ng mundo. Nakikita natin sa social media ang mga taong parang ang successful ng ministry nila. Ang pastor, ang dami nilang members. Ang mga worship leaders, ang mga speaker na mahuhusay magsalita. At naiisip natin, sana ako rin ganun. Sana ako si pastor ganito. Sana ako si ganyan. Sana ganoon kadami ang nagtitiwala sa akin. Kaya itigil mo na ang pagkukumpara, no? Ang pagsisikap na maging ibang tao. Sa halip mga kapatid, tanungin mo ang Diyos. Panginoon, sino ba ako sa paningin mo? Ano ba ang papel na ibinigay mo sa akin? And then, maging tapat ka ron, mga kapatid. Kung binigyan ka ng Diyos ng gift na magturo ka. Kung ang gift mo ay magsilbi sa iglesia, magsilbi ka ng buong puso. Kung ang papel mo ay maging isang tapat na magulang sa iyong mga anak, gawin mo yon para sa Diyos. Hindi mo kailangan maging ibang tao. At ang pangatlong tanong nila, no, mabalik tayo, ikaw ba ang propeta?
ikaw ba ay propeta? Ito naman, mga kapatid, galing to sa Deuteronomy 18, no? Kung saan nangako ang Diyos na magtitindig siya ng isang propetang kagaya ni Moises. Ang ilang Hudyo, akala nila, ibang tao ito, no? Nahiwalay siya sa Mesiyas. Kaya, tinanong nila si John. At sa pangatlong beses, sa third time, anong response ni John? Ang sagot niya, hindi. Ngayon, pansinin natin. Tatlong hindi na yun, ha? No, pansinin nyo, nung pababa ng pababa, ang level ng pagtatanong. Mula kay Kristo, ang pinakamataas na titulo, papunta sa Elias, ang dakilang propeta. Tapos papunta sa propeta, na isa rin malaking titulo, ha? Sa bawat hindi ni John the Baptist, para bagang bumababa siya sa pedestal. At mga kapatid, ginusto niya yun. Hindi niya sinabi, sandali lang, kilala niyo ba kung sino ako? Ako nga yung pinakadakilang propeta, sabi ni Jesus. Hindi po. Gusto yun ni John the Baptist na bumaba siya. Sa panahon natin ngayon, baliktad ang direksyon ng mundo. Lahat gusto paangat. Lahat gusto ng promotion, mataas na posisyon, malaking pangalan, maraming pera, kayamanan. Pero sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, iba po ang direksyon. Ang daan paakyat ay ang daan pababa. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod nyo. At ang sabi nga ni John, sa John 3 verse 30, siya ay dapat dumakila at ako'y dapat bumaba. Mga kapatid, nasaan ka sa direksyong yan? Umaakyat ka ba o bumababa? Itinataas mo ba ang sarili mo? O itinataas mo si Jesus? Balik tayo. Ngayon, dahil puro hindi ang sagot ni John the Baptist, ang mga sugo parang nainis na. Nabahala na sila. Verse 22, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Siyempre sila, mga kapatid, no? Kailangan nilang may ma-report sa kanilang mga boss. Biruin mo, naglakbay sila mula Jerusalem hanggang sa Ilang. Hindi po madaling biyahe yun, no? Kagaya nga ng naunang sinabi ko, mainit, maalikabok. Pagod sila, pagod. At ngayon, ito si John, pagdating nila, puro hindi lang ang isasagot. No? Kailangan nilang may masabi sa boss nila pag uwi nila. Kailangan nilang may report patungkol nga kay John. Baka mapagalitan sila, no? Kapag umuwi silang walang malinaw na sagot. Mga kapatid, dito papasok yung ikalawang malaking aral. Nang tanungin siya kung sino siya, hindi siya gumamit ng sarili niyang sagot. Pakinggan nyo. Hindi siya nag-imbento ng titulo. Ang ginawa niya, ang kanyang sagot, sinipi niya sa Biblia. Verse 23, sinabi niya, ako, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng propeta Isaias, no? Papansin nyo, ang ganda ng sagot ni John the Baptist, no? Ang identity niya, saan nakaugat? Sa salita ng Diyos. Hindi sa opinion ng tao. Hindi sa pakiramdam. Hindi sa pakiramdam niya o achievements niya. Ibinase niya ang kanyang pagkakakilanlan sa salita ng Diyos. Alam nyo, marami sa atin ngayon, no? Ang identity natin nakabase sa sinasabi ng mga tao. Kapag may nagsabi sa'yo na ang galing mo, di ba? Sarap sa pakiramdam.
Pero kapag may pumuna nga sa'yo, sakit. Parang nadudurog ka. Bakit? Kasi doon nakasalalay ang pagkakakilanlan mo. Sa papuri o pintas ng tao. Pero si John, iba. Ang kanyang identity ay nakaugat sa walang hanggan at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kaya kahit anong sabihin ng tao, hindi siya matitinag o natinag. Kilala niya kung sino siya. Hindi dahil sa sinasabi ng tao, kundi dahil sinasabi ng Diyos. No? Tignan niyo ang sinabi niya, ako ang tinig. Hindi niya sinabi ako ang boses. Ako ang tinig. Ang tinig, wala itong muka. Pansamantala lamang ito. Kapag nagsalita ka, pagkatapos nawawala na sa hangin, di po ba? Ang mahalaga, hindi ang sisidlan ng tinig, kundi ang mensahe na dala nito. Ang kanyang buong pagkatao ay nabawasan para maging daluyan lamang ng mas mataas na mensahe. Dahil sa kanya, hindi mahalaga ang pangalan niya eh. Ang mahalaga yung mensahe na ibinigay sa kanya. Oh, papansin ba ninyo? Sa kanya, maalala ang pangalan niya o hindi yun mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay marinig ng mga tao ang mensahe ng Diyos. Mga kapatid, ito ang dapat maging puso natin. Tayo ay mga tinig lamang. Darating ang panahon, mawawala na tayo sa mundong ito. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang tanong, ano ang sigaw ng tinig mo? Ano ang mensaheng dala mo? Ginagamit mo ba ang buhay mo para ituro ang daan papunta kay Jesus? O ginagamit mo lamang ito para sa sarili mo? At saan sumisigaw ang tinig na ito? Sa ilang na lugar. Mga kapatid, ang ilang, yan po ay lugar ng katahimikan. Malayo sa ingay ng lungsod. Malayo sa mga bagay na nakakadistract. Malayo sa komportabling buhay. Doon nagsasalita ang Diyos. Doon naghahanda ang Diyos ng kanyang mga lingkod. Minsan, kailangan kang dalhin ng Diyos sa ilang. Ang lugar na tahimik, ang lugar na malayo sa ingay. Ang lugar na wala kang ibang masasandalan kundi siya. Para doon mo marinig ang kanyang tinig ng malinaw. At ano ang sigaw? Muli, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. No? So, background lang din. Noong unang panahon, may kaugalian po. Bago dumating ang isang hari, may mga tauhan siyang pinapadala para ayusin ang daan. Tatambakan ang lubak-lubak, aalisin ang malalaking bato. Gagawing patag at diretso ang daan. Bakit? Para karapat-dapat sa pagdating ng hari, di ba? Iyon mismong ginawa ni John the Baptist. Ang puso ng mga tao, iyon yung daan. Ang baluktot na landas ng kasalanan, kailangang ituwid. Ang bundok ng pride at kapalaluan, kailangang patagin. Ang lambak ng kawalang pag-asa, kailangan tambakan ng pag-asa na mula sa Diyos. Ganito ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Ginagamit mo ba ang iyong panahon, ang iyong mga salita, ang iyong mga kakayahan upang ihanda ang daan kay Jesus para sa puso ng ibang tao? Kapag nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, sa iyong anak, sa iyong asawa, naituturo mo ba sila papunta kay Kristo? O mas lalo mo pang ginagawang magulo ang daan sa pamamagitan ng inyong sariling opinyon at pagmamataas?
Sige, tuloy po natin, no? Pagkatapos na magpakilala bilang tinig, ang mga sugo na ayon sa verse 24 ay mga Pariseo, no? Hindi pa rin sila nakontento. May isa pa silang tanong. Basahin natin sa verse 25. Kung gayoy, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta? No, mga kapatid, ang bautismo kasi para sa kanila, yan po ay isang sagradong ritual na para lamang sa mga hentil na gustong maging Hudyo. No, ito po ay simbolo ng paglilinis sa mga dating pagano. No? Ipinapahiwatig niya o ipinapakita niya na ang mga Hudyo ay marumi rin at kailangan magsisi. Na sila, kahit na sila ang piniling bayan, ay nangangailangan din sila ng paglilinis mula sa Diyos. Iisip niyo yun? Napaka-radical nun, no? Napakasakit naman talaga ng mensahe ni Diyan, kung kayo mga Hudyo. Bakit pati kami, kailangan mo linisin at bautismohan? Diba para sa mga hintil lang yan? Ganun sila mag-isip, no? At gusto nilang malaman, saan ang galing authority mo para gawin ito? Bakit ka nagbabautismo? At dito papasok, mga kapatid, yung ikatlo at pinakamagandang bahagi ng patotoo ni John the Baptist. Sa wakas, itinuro niya ang lahat ng pansin, palayo sa sarili niya, papunta kay Jesus. Verse 26 to 27. Sila'y sinagot ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna nyo'y may isang nakatayo na hindi nyo kilala, na pumaritong kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Napaka ganda kanyang sagot. Simple lang, no? Sinabi niya, ako ay nagbabautismo sa tubig. Sa tubig lamang. Ang bautismo ko ay panlabas, no? Na simbolo lang. Wala itong kapangyarihang magligtas. Hindi nito kayang hugasan ang kasalanan ng puso. Pero si Jesus, ang darating na kasunod ko, ibang klase ang gagawin niya. Siya ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Siya ang magbibigay ng bagong buhay. Siya ang maglilinis ng puso mula sa loob. Ang akin ay paghahanda lamang. Ang kanya ay mismong katuparan. No? At biglang lumipat yung usapan mula sa ako papunta sa siya. Napansin niyo po ba yun, mga kapatid? No? Ang focus ay nawala kay John at napunta kay Jesus. No? Sa gitna nyo'y may isang nakatayo na hindi nyo kilala. Ang bida, naroon na pala. Si Jesus, nakatayo lamang sa karamihan. Hindi nakikilala. Imagine niyo yun? Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang hari ng mga hari, ang Mesiyas na pinakahihintay nila sa loob ng libu-libong taon, nakatayo lamang doon. Tahimik, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagpapapansin. Tahimik siyang nakatayo sa gitna nila. At ang masakit, hindi nila siya kilala. Ang lumikha ay nasa harap ng kanyang nilikha at hindi siya nakilala. Ito ang trahedya, mga kapatid. Ang Diyos nasa harap nila at hindi nila siya nakilala. Alam nyo, ito rin ang trahedya ng maraming tao ngayon. Ang Diyos ay malapit sa kanyang salita, sa kanyang iglesia, sa kanyang espiritu. Pero, marami pa rin ang hindi nakakakilala sa kanya. Nakikita nila ang Biblia, pero hindi nila binabasa. Naririnig nila ang sermon, pero hindi pumapasok sa puso. Nakakakita sila ng himala, pero hindi pa rin naniniwala.
Baka ikaw, isa ka sa kanila. Nasa simbahan ka ngayon, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo pala siya kilala ng personal. Alam mo ang tungkol sa Kanya, historically. Alam mo siya na ay pinanganak sa sabsaban, namatay sa krus, at nabuhay namang muli. Pero sa puso mo, malayo ka sa Kanya. Hindi mo siya mahal ng higit sa lahat. Hindi ka sumusunod sa Kanya araw-araw sa buhay mo. Hindi siya ang laman ng iyong pag-iisip. Hindi siya ang iyong laging nasa mga desisyon. Ang relasyon mo ba sa Kanya ay parang kakilala mo lang sa pangalan, pero hindi mo siya tunay na Panginoon? Sinabi pa ni John, hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. No? Napaka-importante nito, mga kapatid. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Para maintindihan natin kung gaano kabigat ito. Noong panahon na yon, no, ang isang alagad po ng isang guro o ng rabay ay naglilingkod sa kanyang guro sa halos lahat ng bagay. Siya ang katulong, katiwala at lingkod. Ngunit mayroong isang particular na gawain na napakababa at napakarumi na hindi ipinapagawa sa isang alagad. Ano yun? Ito ay ang paghuhubad at pagtatanggal ng sandalyas ng guro. Bakit? Sapagkat ang mga tao noon ay naglalakad sa marurumi at maalikabok na kalsada na nakabukas ang mga sandalyas. Napakadumi ng kanilang mga paa. No? Ang pagtanggal ng sandalyas ay gawain lamang ng isang mababang alipin. May kasabihan pa nga ang mga guro no ng rabay, lahat ng paglilingkod na ginagawa ng isang alipin para sa kanyang Panginoon ay gagawin niya. Ay gagawin ng kanyang alagad maliban sa isa. Ano yun? Ang pagkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Can you imagine that, mga kapatid? At heto, si John the Baptist, ang pinakadakilang propeta, ayon kay Jesus Christ, na nagsasabing, iyong isa na paparating ang aking Panginoon, ni hindi ako karapat-dapat na maging kanyang pinakamababang alipin, na magtatanggal ng kanyang maruming sandalyas. Sa ibang salita, ako ay mas mababa pa sa isang alipin. Ako ay walang kabuluhan. Huwag kayong tumingin sa akin. Tumingin kayo sa Kanya. Sapagkat siya lamang ang karapat-dapat. Ito ang puso ng tunay na lingkod, mga kapatid. Nililimot ang kanyang sarili upang si Kristo lamang ang makita. At sinasabi ni Juan, kahit na ang trabahong iyon, ang lumuhod, magtanggal ng maalikabok at maputik na sandalyas ng Panginoon, ay isang napakataas na tungkulin para sa Kanya. Hindi siya karapat-dapat. Grabe. Naiintindihan mo ba yun? Si John the Baptist, ulitin natin. Ang pinakadakilang propeta ayon kay Jesus Christ. Ang lalaking pinili ng Diyos upang maging tagapaghanda ng Mesiyas. Na siya rin nagsasabi na kahit ang pinakamababang uri ng paglilingkod kay Jesus ay napakataas na para sa Kanya. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagiging hindi karapat-dapat sa harap ng kadakilaan ni Kristo. Ngayon, kung si Juan Bautista na sinabi ni Jesus na pinakadakila sa lahat ng isinilang na babae ay nagsabi niyan, gaano pa kaya tayo? Ang ating pinakamagagandang gawa
ang ating pinakamaiinit na panalangin, ang ating pinakamalaking sakripisyo, lahat yan ay may bahid na ng ating kahinaan at kasalanan. Lahat yan kulang. Lahat yan ay hindi sapat upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Yan ang katotohanan tungkol sa atin. Lahat tayo ay may malaking pagkukulang. Pero, ang himala ng Ebanghelyo ay ito. Si Jesus ang hari ng kaluwalhatian. Tayo na hindi karapat-dapat paglingkuran ay siya mismo nagpakababa para paglingkuran tayo. Siya na hindi natin kayang paglingkuran ng sapat. Siya ang naglingkod sa atin. Isipin ninyo, ang paghuhugas ng paa ay isang gawaing tinatanggihan ng kahit sinong alagad. Para sa kanyang guro, iyon ay gawain lamang ng pinakamababang alipin. Dahil ang mga paa ay galing sa maalikabok at maputik na kalsada. Napakarumi, napakababa. Ngunit si Jesus, ang Diyos na banal at dalisay, ang mismong lumuhod at humawak ng maruruming paa ng kanyang mga alagad. Oh, can you imagine that? At hindi lamang yun. Hinugasan niya ang mga paa ng mga taong magkakanulo sa kanya, magtatatwa sa kanya, mangiiwan sa kanya. Alam niyang gagawin yun sa kanya. Pero inugasan pa rin niyang kanilang paa. At higit sa lahat, namatay siya sa krus para hugasan ang ating mga kasalanan. Hindi ng tubig, kundi ng kanyang sariling dugo. Ang Diyos ng kaluwalhatian na lumikha ng lahat ng bagay na siyang banal at makapangyarihan sa lahat ay nagpakababa, nagdusa, pinahirapan, tinuya at sinaktan ng mga tao. Hindi ko kayang maunawaan yun. Ang hindi natin kayang gawin para sa Kanya, Siya ang gumawa para sa atin. Ang Diyos na hindi dapat hawakan ng dumi ay kusang humawak nito upang tayo naman ay malinis niyang tanggapin bilang kanyang mga anak ng hari. Iyan ang biyaya, iyan ang pag-ibig ni Jesus. Hindi tayo karapat-dapat pero minahal niya pa rin tayo. Hindi natin kayang abutin ang kanyang pamantayan, pero siya ang bumaba para abutin tayo. At dito nagtatapos ang kwento. Sa verse 28. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Betanya, sa kabilang ibayo ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni John. Isang maliit, hindi sikat na lugar. Hindi ito ang Jerusalem, Hindi ito malaking templo. Isang simpleng lugar sa kabilang ibayo ng Jordan. Pero, doon mismo gumawa ang Diyos. Doon naganap ang napakagandang patutuon na ito. Baka ang pakiramdam mo ay buhay mo ay kagaya ng isang Betanya. Hindi kilala, hindi sikat, tahimik lamang, walang gaanong nangyayari. Wala kang malaking posisyon, wala kang malaking ministry, wala kang libu-libong followers. Eksakto. Iyon ang lugar na gustong gamitin ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaking lugar mo, kundi kung sino ang tinuturo mo sa lugar na yun. Kung sa maliit mong lugar, itinataas mo si Jesus, iyon ang mahalaga sa Diyos. Mga kapatid, ngayon tayo naman ang tatanungin ko. Sino ka ba? Sino ka ba?
Yan ang tanong sa iyo ngayon. Hindi ko tinatanong kung anong trabaho mo, kung ang posisyon mo sa iglesia, kung gaano ka nakatagal sa pagiging Kristiyano, gaano karami ang mga talatang alam mo sa Bible, kundi ang tanong ko, sino ka ba? Sa kaibuturan ng iyong puso, sa harap ng Diyos, sino ka ba? Sino ka ba? At gusto ko maging tapat tayo sa isa't isa ngayon. Sapagkat baka sa dami ng ingay sa paligid natin, nakalimutan na natin kung sino talaga tayo. Baka ang identity natin ay nakaugat sa maling bagay. Baka naliligaw tayo at hindi natin nalalaman. Hayaan nyo magtanong ako ng ilang bagay. Sana sagutin nyo ito ng tapat sa puso nyo. Sa pagitan mo at ng Diyos, kayo nang bahala mag-usap ng Panginoon. Saan mo hinahanap ang halaga mo? Saan mo hinahanap ang value mo bilang tao? Sa trabaho mo ba? Kapag na-promote ka, pakiramdam mo may halaga ka? Kapag hindi ka napapansin, pakiramdam mo wala kang kwenta? Sa itsura mo ba? Kapag marami nagko-compliment na ang ganda mo raw, pakiramdam mo mahalaga ka. Kapag may pumuna, bagsak ang self-esteem mo? Sa achievements mo ba? Sa grades mo? Sa pera mo? Sa followers mo? Sa social media? Kapag maraming likes, masaya ka? Kapag konti, nalulungkot ka? Mga kapatid, kung dyan mo hinahanap ang halaga mo, sinasabi ko sa inyo ngayon, mabibigo ka. Paulit-ulit kang mabibigo. Sapagkat lahat ng yan ay lumilipas. Ang lahat ng yan ay nagbabago. Ngayon, mataas ka. Bukas, ibabagsak ka. Ngayon, sikat ka. Bukas, nakalimutan ka na. Ang dami ng sikat na tao noon, no? Ngayon, wala na nakakaalala. Ganyan kabilis magbago ang mundo. Ang sabi sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat na makikita mo sa mundong ito ay parang damo. Nalalanta, lumilipas. Ang kagandahan mo, ang lakas mo, ang talino mo, ang pera mo, lahat yan lilipas. Pero ang salita ng Diyos at ang halaga na ibinibigay niya sa iyo, iyon ang mananatili. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, ikaw ay kanyang nilikha. Hindi ka aksidente. Hindi ka pagkakamali. Ikaw ay ginawa ayon sa kanyang wangis. Ikaw ay minamahal niya ng gayon na lamang. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak niya para sa iyo. Para sa iyo. Iyan ang halaga mo. Hindi sa pera mo. Hindi sa itsura mo o sa achievements mo. Ang halaga mo, nasa pag-ibig niya. Ang presyo ng isang bagay ay kung magkano ang binayad dito. Ang binayad para sa iyo ay ang dugo ni Jesus. Iyon ang iyong halaga. Kanino ka nakikinig para malaman kung sino ka? Kaninong boses mas malakas sa tenga mo? Ang boses ba ng Diyos sa kanyang salita? O ang boses ng mundo? Kailan ka huli nagbasa ng Biblia? Para pakinggan kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Kailan ka huling nanalangin at nagtanong, Panginoon, sino po ba ako sa paningin mo? Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Sinasabi sa Roma 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kanais-nais,
at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag ka magpadala sa agos ng mundong ito. Huwag mong hayaan na mundo ang magsabi sa iyo kung sino ka. Ang Diyos ang dapat magsabi niyan. Pero ang dami sa atin, no? Mas maraming oras sa Facebook, TikTok, YouTube, Netflix kaysa sa Biblia. No, mas familiar pa nga tayo sa mga vloggers at influencers. 'Di ba? Totoo? Kaysa sa sinasabi ng Diyos. Mas alam pa natin ang latest na mga chismis kaysa sa latest na itinuro sa atin ng Panginoong sa kanyang salita. Hindi ba't nakakalungkot isipin yun? Ang Diyos na lumikha sa atin, mga kapatid, na bumili sa atin ng dugo ng kanyang anak. Gusto tayong kausapin sa kanyang salita araw-araw. Pero mas pinipili natin ang ingay ng mundo. Sino ba talaga ang Diyos ng buhay mo? Sabi mo, Kristiyano ka. Sumasampalataya ka kay Jesus. Pero kung titignan mo yung buhay araw-araw, sino ba talagang sinasamba mo? Ang Diyos ba o ang sarili mo? Ang Diyos ba o ang pera? O ang karir? Ang Diyos ba o ang pamilya? Ang Diyos ba o ang iyong mga pangarap? Sapagkat kung ang Diyos talaga ang Diyos mo, may pagbabago, may pagsisisi, may pagsunod, may pananabik sa kanyang salita, may pagpapakumbaba, may bunga. Pero kung ang buhay mo ay umiikot pa rin sa sarili mo, sa gusto mo, sa plano mo, sa ambisyon mo, sino talaga ang nasa trono? Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 15, at siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Namatay si Jesus para sa iyo, para hindi na ikaw maging dahilan ng iyong pamumuhay. Para sa kanya ka na dapat mamuhay. Para kanino ka nabubuhay ngayon? Para kanino ka nabubuhay ngayon? Sagutin niyo yan sa harap ng Panginoon. Nakikilala mo ba si Jesus o religion lang? Alam mo, ito yung bumabagabag talaga sa akin. Dahil pwede kang nasa iglesia linggo-linggo, pero hindi mo siya kilala. Pwede kang active sa ministry, pero malayo ang puso mo sa Kanya. Pwedeng alam mo ang maraming Bible verses, pero walang relasyon. Pwede kang kumanta ng mga worship songs, pero hindi naman talaga siya ang sinasamba ng puso mo. Pwede kang mag-post ng mga biblical quotes sa social media, pero hindi mo man lang mabuksan ang iyong Biblia. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sa talata 22-23, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nang hula sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala? At kung magkagayo, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng mga kasamaan. Nakakatakot yan, mga kapatid. Nakakatakot yan, ang pinaka-nakakatakot na Bible verses. Para sa akin lang, mga kapatid. Dahil ang mga taong ang gumagawa ng mga bagay na kahanga-hanga para sa Diyos, no? Sa paningin natin, sila yung pinaka mga espiritual na tao. Pero ang hatol pala ng Panginoon, hindi ko kayo kilala.
Kaya hindi sapat ang gawa or activity. Hindi sapat ang pagiging busy sa church. Ang kailangan ay relasyon sa Panginoon. Ang kailangan, may makilala mo siya ng personal. Ang kailangan ay siya ang nasa puso mo at ikaw ay nasa Kanya. Kung hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, mga kapatid, kung hindi mo alam ang purpose mo, mapapariwara ka. Masasayang ang buhay mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ang Diyos ay may purpose siya sa buhay mo. Hindi ka aksidente. Hindi ka pagkakamali. May plano siya para sa iyo. Isang magandang plano. At ang planong yun ay nakaugnay sa kanyang kaharian. Hindi sa pagpapalaki ng pangalan mo, kundi sa pagpapalaki ng kanyang pangalan. Ang buhay mo ay may eternal significance kung ito ay nakaugnay kay Jesus. Kaya mga kapatid, saan ka ngayon? Kung nalilito ka kung sino ka, lumapit ka sa salita ng Diyos. Doon mo makikita ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Basahin mo ang Biblia at makikita mo kung sino ka sa paningin ng Diyos. Ikaw ay kanyang minamahal na anak. Pinili bago pa man itatag ang mundo. Tinubos ng dugo ni Kristo at tinatakan ng banal na Espiritu. Kung napapagod ka na sa pagsisikap na patunayan ng sarili mo, itigil mo yan. Kay Kristo tinanggap ka na. Minamahal ka na. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo. Lagi ko naalala to kay Pastor Edwin eh. Binayaran na niya sa krus. Magpahinga ka sa natapos na gawa ni Kristo. Rest in the finished work of Christ. Hindi mo kailangan magpakabait para mahalin ka ng Diyos. Minahal ka niya nung ikaw'y makasalanan pa. Kung hindi mo siya kilala ng personal, muli, ngayon na ang oras. Huwag mo ulit pagpaliban. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. O mga kapatid, ang buhay ay parang singaw. Nandito ngayon, bukas ay wala na. Ang sabi sa Isaiah 55 verse 6, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lumapit ka sa Kanya. Aminin mo ang iyong mga kasalanan. Sabihin mo, Panginoon, wala ako may pagmamalaki. Tunay pong makasalanan ako. Marami po akong pagkukulang. Kailangan ko po ang inyong biyaya. Kailangan ko po ang inyong awa. Iligtas po ninyo ako. Mga kapatid, iluhod natin ito sa Diyos. Dahil walang imposible sa Kanya. Siya ay mapahabahagin. Siya ay mahabagin at mapagbiyaya. At sabi nga muli sa John 6 verse 37, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi ko kailan maitataboy. Hindi Kanya itataboy. Hindi Kanya tatanggihan. Hindi niya sasabihin, bumalik ka kapag malinis ka na. Tatanggapin niya kung ano ka ngayon. Marumi, wasak, makasalanan. Yayakapin ka niya ng kanyang pag-ibig at bibigyan ka niya ng bagong identity, ng bagong pagkakakayanlanlan. Ano yun? Anak ng Diyos, pinatawad, minamahal, may purpose, may pag-asa, may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung sagot sa tanong na, sino ka ba? Kapag ikaw ay kay Kristo, ito na ang sagot. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay pinatawad. Ako ay minamahal ng walang hanggan. Ako ay lingkod ng pinakamataas na hari. Ako'y
isang tinig lamang. Pero isang tinig na ginagamit ng Diyos para ihanda ang daan para sa aking Panginoong Yesus. At doon, mga kapatid, may kagalakan, may kapayapaan, may katiyakan. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil hawak ka niya. At ang humahawak sa iyo ay ang Diyos na may lumikha ng langit at ng lupa. Sino makakapaghiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig? Wala. Tayo manalangin. Panginoon, dakila naming Diyos, lumalapit po kami sa iyong harapan ng may puso nagpapakumbaba. Kinikilala ang aming lubos na pangangailangan sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming mga puso ngayong umaga. Panginoon, inaamin po namin kami mahihina. Madalas kaming matukso na itaas ang aming sarili. Hanapin ang aming mga halaga sa mga bagay na lumilipas at sa papuri ng tao. Patawarin niyo po kami. Tulad ni Juan na nais naming malaman kung sino kami sa iyong paningin, Panginoon. Alisin niyo po ang pagmamataas sa aming mga puso at bigyan niyo po kami ng pusong katulad ni Juan. Handang bumababa upang itaas si Jesus. Kaawaan niyo po kami, O Diyos. Dahil tunay na malibang ikaw ang kumilos, mananatili kaming patay sa kasalanan. Maliban ikaw ang bibigay sa amin ng paningin, mananatili kaming mga bulag. Maliban ikaw ang bigay sa amin ng pandinig, mananatili kaming mga bingi. Maliban ikaw ang magpalambot ng aming mga puso, mananatili kaming matigas at mapaghimagsik. Panginoon, kami lubos na umaasa sa iyo. Wala kaming may pagmamalaki. Walang kakayahang baguhin ang aming sarili. Ngunit ang iyong biyaya ay sapat. Ang iyong kapangyarihan ay nahahayag sa aming kahinaan. Gamitin niyo po ang aming mga buhay upang maging mga tinig sa ilang at ng mundong ito. Mga tagapaghanda ng daan para sa iyong pagdating sa puso ng bawat tao. Nawa ang aming buhay ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Hindi para sa amin, kundi para sa iyo lang. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Kay Jesus, ang salita na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.